Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyupong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Maligayang kapistahan, lalong-lalo na para sa mga taga-parola, kung saan ang ating kapilya ay nakapangalan kay San Ezekiel Moreno. Bagamat inaasahan sana na naririto sila, pero dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan, binaha ang parola at hindi makatawid ngayon dito. Pero ganun pa man, isinasama natin sa ating panalangin ang komunidad dyan sa parola at nawa patuloy silang gabayan ni San Ezekiel Moreno. Sabihin nyo nga, San Ezekiel Moreno. Si San Ezekiel ay isang misyonerong pari at ang kinabibilangan niyang kongregasyon ay ang Agustinian Recollect. So, misyonaryo. Siya ay isang Kastila. So, mula sa Espanya, naglakbay, dahil gano'n naman talaga ang isang misyonero, naglalakbay, nagpupunta sa iba-ibang lugar. Nataon na ang kanyang misyon ay dito sa ating Pilipinas, o dito sa ating bansa, no? Sa Pilipinas. Si San Ezekiel Moreno, no, parang 'di ba, no, yung bihira natin marinig na isang santo ay dumaan dito sa ating bansa, naglingkod sa ating simbahan. Siya po ay naordinahang pari diyan sa Manila Cathedral. At na-assign siyang misyonerong pari sa Batangas, sa Palawan, no? Sa Palawan, isa siya doon sa bumuo ng bayan ng Puerto Princesa. At na-assign din dyan sa may Santa Cruz. Yan, nung panahon noon pa. No? Kung kaya, matapos po na siya ay mamatay, no, sa sakit na kanser, idiniklara ng simbahan na sa kanyang pagmimisyon ay nakitaan ng kabanalan at kung kaya't idiniklara na siya po ay isang banal. Kaya ang tawag na natin ay Saint Ezekiel Moreno. So, kung tutuusin, si San Ezekiel ay mayaman din. Kasi no, mula sa ibang bansa, pero iniwan ang kanyang kayamanan, iniwan ang kanyang buhay na marangya doon sa Spain, naglakbay para maranasan, no, yung hirap. Pero para maranasan yung pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Na siya namang ipinapaliwanag sa atin, no, sa ating Ebanghelyo mula kay San Mateo.
Dahil meron pong nagtatanong, paano po magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Gusto nyo bang mabuhay o gusto nyo bang mapunta? Pag sinabing magkaroon ng buhay na walang hanggan, no, lalo na para sa mga kabataan na naririto, pag sinabing buhay na walang hanggan, yan ay ang buhay natin sa langit. So, paano tayo mapupunta sa langit para maranasan natin ang walang hanggang buhay, kapiling ang Diyos? Malinaw ba yon? Okay. Kaya sinabi ni Jesus, may dalawang bagay na kailangan nating suriin, katulad ni San Ezekiel Moreno. Una ay, sinusunod ba natin ang kanyang mga utos? Ano ba, sa mga kabataan dito, no, mas makaka-relate, mas madaling makita sa sitwasyon natin, iginagalang ba ang ama't ina? Sinusunod ba sila? Iginagalang, nirerespeto, minamahal ba ang mga magulang? Pangalawa ay, iniibig ba natin ang ating kapwa gaya ng ating pag-ibig sa sarili? Pinahalagahan ba natin ang ating buhay? Iniingatan ba natin ang ating buhay? Nirerespeto ba natin ang ating buhay? Kasi kung paano natin ginagalang ang ating sarili, ganun din matututo tayong igalang ang buhay ng iba. So, isang pwedeng suriin, sinusunod ba natin ang mga utos ng Diyos? Pangalawa ay, sabi dito, ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipamahagi ang pinagbilhan, at saka ka sumunod sa akin. Alam, sabi nga, malungkot na umalis yung binata kasi siya ay napakayaman. Kung maalala niyo po sa isang kwento natin, nang ihayo ni Jesus ang mga alagad para sa misyon, binili na niya ang mga ito na wag nang magdadala ng kung ano-ano pa, maliban sa sandalyas at yung tungkod. Wala silang dadaling ekstrang damit, walang dadaling pera o pagkain. Ibig sabihin, kung gusto nating maging ganap, kasi pwedeng, mabait ka naman, okay. Kamusta yung attachment? Yan. Kasi kailangan natin matutunan yung mag-detach doon sa mga attachment natin sa buhay. Lalong-lalo na pagdating sa mga material na bagay. Sa mga kabataan na naririto, pinag-aaral kayo ng mabuti. At ang hiling mag-aral ng mabuti dahil para sa isang mas magandang buhay. Pag nakapag-aral ka, makakapagtrabaho ka, kikita ka ng pera, makakabili ka, makakapagpundar ka ng mga kakailanganin mo pagdating ng araw. Pero kung gusto nating makarating sa langit, lahat yan iiwan din. Nakukuha ba? So, iiwan din yan. Hindi natin pwedeng i-attach yung ating buhay dyan na parang yan ang nagiging dahilan para ka mabuhay sa araw-araw. Gigising ka para saan? Para magkaroon ng pera, magkaroon ng bahay, magkaroon ng... So ngayon, ang motivation natin, gigising tayo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Paano natin gagawin yon? Sisikapin natin na sa bawat araw ng paggising natin, susundin natin ang mga utos ng Diyos. Hindi tayo magnanakaw, hindi tayo mangangalunya, hindi tayo papatay, at sisikapin natin na susundin ang ating mga magulang. Pag nangyari ito at nagawa natin ito, makakapiling din natin si San Ezekiel at marami pang mga banal doon sa langit. So ngayon pa lang, no, nasa isip natin, gusto kong makarating sa langit. Hindi imposible na makarating tayo sa langit. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kaya mong mapunta sa langit. Ito lang naman, susuriin natin. Nagagawa ba natin ito? Kung hindi pa, may panahon pa tayo para
magsumikap na magawa ito. Amen?